Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong July 1 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, ito pong si Pepe ay kahapon ay tumalbog po siya sa major support line natin na 40 digits 1083 at bumuo po siya ng isang bullish na candlestick. At mukhang ngayon ay mukhang magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat at mukhang babalikan po niya yung minor resistance line na natin dito. Lagay lamang po natin yung kanyang price level. Yan, mukhang babalikan po niya ang minor resistance line natin dito na nasa presyong 40 digits 1307. Kasi nitong nakalipas po na June 25 at saka June 26 ay bumangga po siya dito at yan po yung nagdulot sa kanyang pagpagsak para muling subukan o pakiramdaman yung major support line natin dito. At yan nga, tumalbog po siya at mukhang babalikan po niya ulit yung minor resistance line natin dito at kung mababasag po niya ito ay babalikan po niya ang sunod na minor resistance line natin dito sa 40 digits 1433 at yan po yung gusto natin mangyari sapagkat meron po tayo nakabang rito na isang sell pending order or take profit. At ayan, yung previous analysis ko po rito kay Pepe ay wala pa rin pong pagbabago sapagkat meron po tayong isang malaking pattern dito. Isa po itong ascending wedge pattern kung saan ay kung nagkaroon po ito ng breakout sa lower portion nito ay makakaranas po ito ng matinding pagpagsak. At base po sa aking analysis dito ay kung yan nga nagkaroon siya ng breakout dito at isa po itong bearish breakout ay pwede po siyang bumagsak hanggang sa mababang presyo na 50 digits 438. Kaya yan po yung mga dahilan kung bakit meron po akong nakaabang rito na tatlong mga buy pending order para makabili ako kung sakaling bumagsak siya hanggang dito. Pero ang nangyari po rito ay nagagawang pigilan ng major support line natin dito na 40 digits 1083 ang pagbagsak ni Pepe. Ayan, kaya hindi po niya nagagawang bumagsak sa mababang presyo dito. Kaya yan, pero hindi natin alam kung hanggang kailan magagawang pigilan ng major support line natin ang bearish or ang selling pressure ni Pepe. Pero mapapansin naman po natin dito na nanghihina na yung bearish momentum dito kay Pepe. Yung ating hazard indicator ay mapapansin natin na kulay red naman. Yan, bearish pa rin po ang may control sa market ni Pepe pero yung mapapansin natin dito ay lumiliit na yung sukat ng pangangatawan nito. Ibig pong sabihin ay unti-unti na pong nanghihina ang bearish momentum nitong si Pepe. Kaya yan po ang isang maaring dahilan kung bakit bigo po siyang basagin or mabasag yung major support line natin dito. Maliban po rito ay yung mga QQE bars natin dito ay nabubuo na po rito sa upper portion ng ating QQE mod indicator dito. Kaya yan, mukhang nag-uumpisa ng mag-take over. Ang ibig pong sabihin nito ay nag-uumpisa ng mag-take over yung mga bulls para itulak naman papaangat ang market price ni Pepe sa mga paparating na araw. Kaya yan, mukhang dito na po makaka-recover ang market price ni Pepe at ito naman po ay aangat. Pero nananatiling valid pa rin po yung pattern natin dito. Yan yung ating bearish breakout dito at kailangan po na makabalik ni Pepe sa loob ng ating pattern na ito para magkaroon ng invalidation or para ma-invalidate yung pattern natin dito. Kaya pag nakabalik siya rito sa loob ay ayan, pwede na nating tanggalin yung ating pattern na ito at tayo ay maghanap ng panibagong pattern dito. Kaya po ang pwede nating gawin dito. At kung pag-check po natin dito ay meron nga tayong isang pattern dito. Ayan. Isa naman itong descending wedge pattern. Kaya pwede po natin itong i-plot. Ayan, gamit po tayo ng ibang kulay. Ayan. Ayan po yung isang pattern natin. Gamit na lang tayo ng kulay blue para sa pattern na ito. At ayan. Medyo mas maliit nga lang yung pattern natin dito. Ayan, yan po. Descending wedge pattern naman ito.
At kung sakaling nagkaroon siya ng breakout sa upper portion nito, ay tuloy lamang po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero dapat po nating bantayan yung lower portion ng ating pattern dito, na yan yung kulay puti, at saka yung mga resistance line natin dito, kasi posible po siyang tumalbog po siya dyan or mauntog po siya sa mga yan. Kaya yan pong muli yung aking mga live spot trading positions dito kay Pepe. Meron po akong tatlo na sell pending order dito, or dalawa na sell pending order dito or take profit, at saka tatlo na buy pending order dito sa ibaba. Maaari po ninyong gayahin kung nais po ninyong tularan yung aking simpleng paraan sa pagtitrade dito kay Pepe. Yung sa mga bago lamang po rito ay yung ginagamit ko pong platform dito ay ang TradingView. Yung dalawang indicators ko naman dito ay yung nandito sa chart na ito ay ang Hall Street Indicator. Yung nandito naman sa ibaba ay ang QQE Mod Indicator. Check na lamang po ninyo yung description ng video na ito sapagkat nandyan po yung mga link sa ginawang mga video na siyang nagpapaliwanag kung paano gamitin ang dalawang indicators na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.